Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo, no? Kamusta na ang boy natin dyan, no? Mga kagulo ng isip, mga simptomas, mga kung ano-ano pa mga negative thoughts na pumapasok sa inyo, no? Sabi ko nga sa inyo, ang thoughts is thoughts lang yan. Wala namang ano yan, eh. Hindi ka kayang saktan yan, no? Yun nga lang, yung iniisip natin, yun yung pangit. Yung sinusundan na natin ng pangit na kahulugan, yung mga dumadaan na yan, no? Or minsan, sinusunod pa nga natin, no? Pinapaniwalaan natin. So, yun ang nagiging pangit lang, no? Pagdating sa mga intrusive, mga negative thoughts na yan, no? Tapos, pag naniwala na tayo, yun lalabas na yan, no? So, ang topic natin ngayon is about sa cycle, no? Maraming nalilitong ito about sa cycle ng anxiety, no? Although kay Clarice kasi maraming klase ng cycle ang gaya ng mga peer adrenaline peer, di ba? Pero ito, para mas maunawaan nyo, no? I-topic natin yung worry naman, no? Isama na natin yung worry, no? Kasi ang worry is, worry tsaka takot, halos magkadikit yan, no? So, yan. Intro. So, yun na nga, no, mga pre, no? Worry. Bakit ba nagwo-worry? Sa libro ni Claire Wicks, ang worry, may katabihan eh. May kasama lagi yan yung bewilderment, no? Kung mababalikan yung bewilderment, yung kalituhan, no? Nag-aalala ka kasi nalilito ka. Or nalilito ka, kaya ka nag-aalala, no? So, yan. Yun yung medyo, ano natin, hindi natin halos mag-gets eh, no? Minsan, may dadapo lang na kung ano sa'yo, no? Tapos mag-aalala ka na, no? Diyan na pumapasok yung kahalagahan na may doktor ka, no? Merong patunay na normal lahat ng lab test mo, normal yung dugo mo. Sa'yo, yung wala kang ibang sakit, no? Yun. Kapag napatunayan mo na, anxiety disorder, so mental to, no? Sa isip lang, ano natin, kailangan natin baguhin, no? Kaya nga nandito yung mga vlog ko, no? Para maunawaan nyo kung ano ba talaga yan? Ano ba talaga nangyayari? Ano bang pinagmumulan niya, no? So, dito na tayo sa worry, no? Hindi ko naman masyado tinatopic tong worry kasi alam ko, it's ano lang naman to, natural, no? Worry, takot, hindi pwedeng tanggalin yan, eh. Iba pa kasi, kumbaga yung worry, mas mababaw na ano ng takot yan, eh. Nag-aalala ka, tapos susundan ng takot, no? Nag-aalala ka muna. So, yun. Yung iba kasi, diretso na, eh. Takot na kagad. Dahil nga, doon sa kasanayan, no? Yung behavior na naranasan ko na to, nakakatakot to, ayoko nito. Ganun ang nangyayari, no? Umpisa natin sa pag-aalala, worry, no? Ang kasunod na ng pag-aalala is sensation. Yung sensation na yun is bunga yun ng stress response ng katawan. Yun nga yung fight, flight, freeze, no? Halimbawa, naglalakad ka sa daanan, may nakita kang tumatawid na bata sa kalsada. Lagi ko naman na example yan, no? Biglang may dadapo sa'yo na mag-aalala ka na sabi mo, ay, baka masagasaan yung bata. Diba? Pero, syempre, sa isip natin, ano pa lang yun? Future, no? Iniisip mo pa lang, araw-araw naman tumatawid yung bata na yun. So, sanay na yun doon. Ikaw naman tong bago pa lang na nakita yung bata, mag-aalala ka, no? So, maglalabas siya ng something sa'yo, no? Ganyan ang anxiety kasi. So, kapag na-trigger anywhere, no? Kahit saan ka, basta sanay ka na maalala dun sa mga bagay-bagay sa paligid mo. Matik yun. May lalabas talaga na bibilis yung tibok ng puso mo, may pamamawi, hirap sa paghinga, yung mga ganyan, no? Automatic na kasi, no? Yun yung para sa mga matagal na, mga talagang nasanay na gano'n ng laging iniisip, no? So, yun. So, nakatawid naman yung bata, no? So, walang problema. Ang nangyari is ikaw may problema ngayon. Ginagawan mo na ng meaning or kahulugan yung mangyayari na yun kahit wala naman, kahit hindi naman magiging totoo, no? So, yun na nagiging problema natin kasi bumubuo na tayo ng something na wala pa naman. Kaya nga napakalaga ng facts or patunay palagi, no? Lagi nyo papatunayan sa sarili nyo, sa isip nyo na, thoughts lang naman yun. Iisip ko lang naman. Wala namang ano yan. Hindi naman totoo yun. So, yun. Yun ang napakahalaga, no?
para sa recovery, yung papatunayan mo, no? Ito, hindi naman siguro mangyayari yun. Lagi niyong iaano yung positive lagi sa sarili niyo, no? Hindi yung positive na may mangyayari, Positive na, hindi naman siguro. Yan tayo na lang din makakapagbigay ng sagot sa mga nangyayari sa paligid, no? Kaya, hayaan lang natin kasi, ayun naman, sa paningin lang naman natin yun, hindi naman natin kontrolado yun, no? So, yun, worry, body sensation, tsaka adrenaline. Lalabas na yung mga something sa katawan mo, yung mga hormones, no? Symptoms, tas mga kung ano-anong mga kaisipan, no? Kasi kasama yan sa symptoms, yung mga intrusive na yan, Kapag lumabas na sila, diyan ka na ulit mag-aalala. Ayan yung sinasabi nating cycle, no? Nag-aalala ka din sa katawan mo, pero yung katawan mo, naglalabas din ng ano yan. Kaya, iikot-iikot ka lang din, no? Hanggat nag-aalala ka, natatakot ka, maglalabas siya ng tas yung nilabas niya, binigyan ka ng mga simptomas, mag-aalala ka doon, so iikot ka lang doon. So, ano bang dapat, no? Itong ang worries at natural naman, no? Hindi naman natin pwedeng tanggalin yung pag-aalala, Kasi pag inalis natin yan, wala na rin. Para na rin takot yan, Hindi ka na matatakot, hindi ka na mag-aalala. Parang parang easy na lang, no? Siguro, wala ka na ngayon. Wala ka siguro ngayon kung hindi ka nag-aalala, no? Kunyari, naiwan mong bukas yung kalan nyo sa bahay. Tapos umalis ka, iniisip mo, naiwan ko bukas yung kalan, Hindi ka mag-aalala. Di ba? Hindi ka mag-aalala kasi naiwan mo rin bukas yung gripo. Di ba? Joke lang. So, ayan. Ano pa dapat gawin sa mga pag-aalala na yan, no? Yun nga, sabi ko sa inyo, is natural lang naman. Pero, may tamang paraan para maano natin yan, no? Baga makontrol or mawala natin yung ganyan, no? Sobrang pag-aalala, no? Siyempre, babaguhin natin yung attitude natin, no? Kung paano tayo mag-respond sa atake or sa mga pakiramdam, mga kaisipan na yan, no? Babaguhin natin yung sarili nating pakikitungo kung paano natin siya i-treat o itrato, no, yung ganyang kaisipan. Kasi nasa atin din ang sagot Kung lagi ka na lang natatakot, kung lagi ka na lang nag-aalala sa mga bagay na hindi mo naman ganyan, mga bagay na hindi natin kontrolado, no, lalo kang mahihirapan, no. Let it be, no. Kaya mo mangyari, no. Ano naman ngayon, nangyari yan Hindi mo na mapipigilan yan kasi yan na talaga na yan ang mangyari, no? So, sa pagdating sa anxiety, no? Hayaan mo lang yung mga bagay na nangyari sa'yo. Mga simptomas na yan, mga lumalabas na yan, no? Hayaan lang natin, no? Okay lang yan, wala namang yan. Basta ang mahalaga pa rin talaga is kaalaman, no? Punuin mo ng kaalaman ng isip na yung mga bagay na yan is part lang din, no? Kasi nag-aalala ka na baka ganito, baka ganyan, no? Ayun na, doon na magsisimula yun, no? Kaya mahalaga pa rin, may alam ka, no? May alam ka sa nangyari sa'yo, kabisado ko na yan. Parang ganun ba? Alam ko na to, nangyari na to sa akin, Wala man nangyari sa akin noon. Hayaan ko na lang, di ba? Hayaan nyo ma-normalize lang, no? Na sarili, yung lagi ko naman sinasabi yan, Hayaan nyo siyang maibalik lang, maibalik ng sarili mong isip at katawan, yung sa normal na state niya, no? Kasi, sabi ko nga sa inyo, ang adrenaline may sagad naman yan. Hindi naman yan kailangan mag-sustain na maghapon or lagi-laging ganyan. Huhupa yan kasi may hangganan yan, no? Hindi niya kayang tuloy-tuloy, talagang, hirap na hirap ka na, no? Hindi naman, Kala natin maghapon, tuloy-tuloy. Hindi. Matagal na nga yung mga 2 minuto, 3 minuto, Ayun, kakalma yan. Tapos, dahil nga nag-aalala ka ulit, o may lumalabas na something, no? Gagana na naman siya. Kaya kala natin tuloy-tuloy. Pero dapat dun pa lang, bago pa lang siya gumana ulit, alam na natin yung kung ano yung ibig sabihin kaya siya lumalabas, no? Nag-aalala kasi ako ganito, dahil sa wala naman akong dapat ipag-alala, no? Gaya ko, no? Ang anak ko, no? Dati nung first day niya sa school, gaalala ko baka hindi niya alam yung room niya, mga ganun. Sabi ko, hindi siguro, may naman na yun, Alam niya naman na siguro yung gagawin niya sa school, no? Kasi na-instruct naman sila ng teacher, Alam naman kung saan sila pupunta, saan sila pipila.
So, yun. Hindi ako nag-aalala, no? Kasi, safe na siya, nasa school na siya. So, susunduin ko na lang sa hapon, no? Ganun ba? Hindi ako nag-aalala na gaya ng, baka hindi nakaano yun, baka hindi, di ba? So, may mga bagay talaga na hindi na natin kailangan pakialaman, kontrolin, no? Hindi, yung mangyayari talaga yan. Kung talagang mangyayari, no? Di ba? Puro mangyayari. So, yan. Sabi ko nga, i-normalize muna, maibalik muna natin yung ano ng katawan natin, no? Katawan at isip natin. Yan kasi ang ano dyan, eh. Yan ang paraan dyan, eh. O paano nga naman natin ma-normalize yan? Hayaan lang natin, no? Kasi ang katawan natin is mag-ano naman yan, eh. Meron siyang sariling, yun nga, sabi ko yung parasympathetic. Meron siyang calming state, no? Rest and digest. Yung kusayang kakalma. Kapag hindi na siya natatakot, hindi ka na nag-aalala, wala nang pag-iisip na natatakot ka doon. Hindi na yun, eh. Bababa na yan ang kusa. Dahil nga, katawan natin yan, meron yan sarili, no? Meron, hindi. Ang naging problema nga lang is hinaharang ng isip natin yung pagkalma niya. Dahil nga, natatakot ka na baka itong nangyayari sa katawan ko is masusundan ng ano. Guys, may mga panic, no? Natatakot sila mapanik ulit, magpanik na baka maulit yung ganun na hindi sila makahinga, gulo-gulo ng isip nila, no? Para silang mababaliw, no? So, yun. Yun naman is kakalma din yun, kapatid. Kasi nga hanggang dun lang yung adrenaline. Wala naman adrenaline na ano, eh. Maghapon talaga. Baka yung sinaksakan ka ng adrenaline. Pero hindi, iba yun, eh. Adrenaline ng katawan natin, o nilalabas ng katawan natin, is hanggang dun lang, no? May limit yan. Ang problema nga lang is, dahil nga sobrang ano natin, no? Sobrang takot, no? Na malabas yung mga ano natin sa katawan, no? Nagtutuloy-tuloy siya. Akala natin maghapon na, ganun. Hindi. Gaya sa gabi, no? Mga hirap matulog. Kasi nga, na-active pa rin. Gaya ng mga makahiga ka na, tuloy-tuloy pa rin yung isip mo. Dahil nga, parang hypersensitive ka, no? Sa mga ano, meron lang something na pumasok sa isip mo, nabubuhayan ka na agad. Tapos merong lalabas na naman na kaisipan na gano'n, o thoughts na gano'n na negative. Papansinin mo ngayon. Pag pinansin mo yun, yan, mabubuhay na naman yung ano mo, diwa mo, no? Yung pinaka dugo mo sa gabi, no? Ganyan na nangyayari kasi, no? Base sa science, no? Kaya sabi ko sa inyo, hayaan nyo lang. Dilipas yan. Kakalma yan ng sarili niya. Yun nga lang din ang naging problema is inaano nga natin, no? Pinapansin natin yun. Normal lang naman yun. Gaya ng mga yun nga yung topic natin is pag-aalala is normal lang din. Ang naging problema lang natin is sumusobra, no? Nasasamahan na natin ng second peer. Diyan napapasok yung aral ni Claire Weiss, yung first peer tsaka second peer, no? Yung first peer, yung lumalabas na bigay ng anxiety sa'yo, yung natural na response ng katawan, no? Ang nagiging second peer natin is yung ginagawa na nating kahulugan dun sa nangyayari sa isip natin. Yun yung pangalawang takot na lumalabas, no? Ayun nga kay Claire Weiss, no? So, yun lang mga kapatid, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana may nag-gets kayo about sa cycle, no? Kasi maraming nagtatanong, ilan ba daw yung cycle? Marami ba daw na uri ng cycle? Sabi ko, marami kasi may worry, fear, adrenaline pa, eh. Meron pa kang fear, adrenaline, fear. Meron namang mga adrenaline worry. Tapos may mga symptoms pa, eh, no? So, maraming klase, no? Sa mga psychiatrists, meron din sila, no? May mga stuck anxiety pa. So, yun. Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Sana magtuloy-tuloy na yung pagre-recover nyo, no? At may mga natututunan kayo sa mga binablog ko, no? Kasi yan is pampaano naman yan, pampabukas ng kaisipan nyo, no? Mga dating takot, mga dating hindi na makalabas, laging ina-avoid. So, itatopic natin sunod yung mga safety behavior naman, no? Although, ano yun, eh. So, alam nyo naman na yun, eh. Pero kailangan natin putulin yun. Bigyan natin ng paraan para wag na natin gawin yung mga behavior. Kasi sa paraan ng hindi ka talaga makaka-recover kung patuloy mo pa rin ginagawa yun, no? So, yan, maraming salamat mga pre. Sana may nag-gets kayo kahit konti, di ba? Paulit-ulit. Thank you mga pre. Adios.